Tagisan. Hi, my name is Brenda Mage, ang social media star ng Cagayan de Oro City, province of Misamis Oriental. So sa akin ka natitingin na sa buong. Yes. Okay. Tagalog tayo. What are, mas komportable ka mong, sige, kahit anong ano. French, siguro. Okay, go. Charot lang. German. So, Tagalog. okay. Go, what makes you a queen? Oh, parang hindi bagay yung tanong sa akin. I believe being a queen is we're able to inspire people and give happiness and smile to their face. So for me, I am a queen because I am because of my sense of humor, so I can give happiness and smile to the people surrounds me. So for me, I am a queen because I was able to inspire people and give them smile. Kung kaya mo Taglish or Tagalog, mas maganda. Okay, ulitin natin. Para sa mga ano. Nado mataas. Yes. And yun, what makes you a queen? Para sa akin, ang pagiging beauty queen ay ang pagiging queen is yung nakapagbigay smile ka sa ibang tao, naka-inspire ka sa ibang tao. So, yung pagkakaroon ko ng sense of humor ay matuturing kong yun yung nagsilbing ang tag nito? Ano sa sarili? Hindi, ano sa sarili ko na I am a queen kasi nakapagbigay smile ako sa tao dahil sa aking sense of humor. So yun, kasi pag queen ka dapat yung mga tao sa mga positive lang, good vibes. So para mahatak pa rin sila, ganon. Saan nanggagaling yung pagiging masayahin mo? Kumaga, may inspirasyon ka ba lagi na parang maging masaya or may pinaghuhugutan ka na kailangan mo maging masaya? Siguro kasi sa probinsya, lumaki akong bully. Pero yung pagiging bully ko, na-apply ko sa sarili ko as in a positive way. Kasi, imbis na kutsain nila akong bakla, pangit, ganun-ganun, ang liit-liit, ang laki ng mata ko. Pinagtatawanan nila ako. So, dahil doon, nagtatawanan sila, ko na lang sa sarili ko na at least natatawa kayo. So, pinagnindigan ko na. Kahit in a way na ganun ang ginagawa nila sa akin, nakapagpasaya ako sa kanila. So, pinanindigan ko na hanggang sa paglaki ko. So, parang wala normal na sa akin yung pagiging ganito na. So, hindi na ako nagpaganda-ganda kasi hindi naman ako magiging comedian kung hindi ako ng tao, di ba? Ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon na makabuluhan? Anong trabaho mo or may business ka ba or anong pinagkagagawa mo? May legal work. May legal work. I'm a stand-up comedian and also OFW performer in Japan. So, nagtatrabaho ako sa mga various comedy bar here in Manila, tapos mga out-of-town show. Yun lang, ganun lang yung lagi kong ginagawa. Bakit mo napiling maging stand-up comedian or yun, mag-perform sa harap ng tao? Kagaya ng sinabi ko po, nung bata pa ako, komedyante na ako by nature. So, nung paglaki ko, ginawa ko siyang pagkakitaan. Kasi why not, nakapagpasaya pala ako sa mga tao sa inuman, sa paligid ko, sa pamilya ko, sa kaibigan ko. So, ginamit ko siya para nagagawa ko yung passion ko sa pagpapatawa, nakapag-smile ako ng mga tao. At the same time, kumikita pa ako. At the same time, nakapagpapakain ako sa pamilya ko. So, yun ang pinili ko, kaya nag-comedian ako. Nasabi mo kanina na binubuli ka ng bata. So, ano yung kwento mo pagdating sa paglaki mo, yung nag-out ka na ba agad sa pamilya or nahirapan ka ba? Ano yung storya mo tungkol sa pagiging isang bakla mula bata hanggang ngayon? Nung bata pa ako, na-feel ko na talagang bakla ako. Kaso, yun nga yung time na nabuli-buli ako kasi bakla ka na nga, pangit ka pa. So, pinagtatawanan ako ng ganun-ganun. Lagi kong dinideny na hindi ako bakla. Nag-out na lang ako kahit ng high school. Lagi akong iyak kasi naasaran nila akong bakla. Sabi ko, kung ano ako, tanggapin nyo na lang kung ano ako. Huwag nyo na sabihin na bakla ako or ano ako. So, masakit sa akin kasi ang hirap kasi para sa pamilya ko rin na naiyak ko na parang pinagtawanan ako tapos nakikita lang pinagtawanan ako. So, parang umalis ako sa probinsya para dito ako at least di ako nakikita na magulang ko na pinagtatawanan nila ako dahil sa ganito ako. So, naging ganito na ako, nag-out na ako, nagbakla talaga nung 21 years old na ako kasi simula nung nagkaroon ako ng experience sa TV na pinagkakitaan ko na yung mukha ko, yung pagiging bakla ko. So, yun yung pinaka-story ko ng pagiging bakla na tagal ko nag-out kasi kung bata pa na ako nag-out, siguro kasing ganda na ako ng mga kalaban ko ngayon kasi nag-feel sa sana ako. Kaso late bloomers kasi ako. Kaya, ayun. Kaya, ano yung sabihin mo na late kang nag-out, kumbaga hindi tulad ng iba, ano yung sabihin natin na fulfillment na nagawa mo sa pag-out mo?
kumaga, natanggap ka ng pamilya mo talaga na maayos o nahirapan ka pa? O ikaw mismo, nahirapan ka ba o natuwa ka sa pag-out? Nahirapan ako dito, okay lang sa akin kasi dito na ako nag-out eh. Nahirapan ako yung pag-uwi ko, ano kaya maging itsura ko na para nakita nila ako dati, kalbo pa ako, maton pa ako, laki ng katawan ko, tapos pag-uwi ko bilang pag-girl na ako. Yung fulfillment ko is ito, andito ako ngayon kasi kung hindi ako nag-out, hindi ko tinanggap sa sarili ko na ganito talaga ako. Hindi ko matatanggap hanggang ngayon, masakit sa loob ko. So yung fulfillment ko is, nung nag-out ako, tapos dumating ako sa showtime. Ano naman yung hindi mo makakalimutan sa journey mo dito sa Miss Q&A? Natalo ako. Masakit sa akin kasi nung natalo ako, hindi na ako kinibo ng nanay ko. Oo. Umabot pa ng mga 7 days. Hanggang sa natalo yung nakatalo sa akin, saka pa niya ako kinibo. Kasi bad trip talaga siya sa akin. Unahan pa ako ng kalaban ko talaga, nagdagdagan pa yung crown niya. So bad trip siya sa akin, pero nakuha ko na yung sahod ko. Happy na siya kasi nabigay ko na, sampal ko na siya ng pera eh. So yun, yung pinakamasakit sa akin kasi sobrang pressure kasi lingid sa kalaman ng lahat ng iba, alam ba nila o hindi. Nag-social media vlogger ako, so influencer ako, so marami nag-expect sa akin na manalo ako, tapos ang dami nag-message sa akin. So yung pressure na yung burden na nasa kung kailangan magulo fame ako kasi ang daming umaasa, tapos natalo na ako, tapos yung time na natalo pa ako, napakawalang kwenta pa ng sagot ko. Ang bobo ko talaga na nag-expect ang lahat na matalino ako for 6 times, tapos yung pang-7 na talo, ganun. May ginawa ka bang paraan para kausapin ka ng nanay mo? O talagang hinayaan mo muna siya tumahimik? Wala, hinayaan ko siya tumahimik. Bahala, tanggapin nyo na lang. Ako nga, tinanggap ko na sarili ko eh. Kasi ako na-stress din talaga. Stress na nga ako, tapos yung nanay ko pa na dapat sila mag-support sa akin. Though sinasabi nila na okay lang yan, panalo ka pa rin sa amin. Pero hindi pa rin nila ako matanggap. Bakit kasi natalo ang simple ng tanong? Yun nga ang masakit. Okay lang sana kung natalo ako kung napakagaling ng kalaban ko, ng question namin. Pareho kaming mali yung question. Okay, mali talaga yung sagot namin. Parang ang bubo ko talaga that time. So, I can't accept defeat. I can't accept that talaga na natalo ako dahil sa ganung question lang. Pero sa ibang parte naman ng journey mo sa Miss Q&A, ano naman yung nakakatawa o positibong nangyari sa'yo? Tumaas yung budget ko. Charot lang. Kasi sa mga racket, mas nakilala na. Iba pa rin kasi yung showtime, yung exposure. So nakilala na ako sa YouTube, saka sa Facebook, sa social media. Nung lumabas ako showtime, mas tumaas yung rango ko kumbaga as a comedian. So yung rate. Yung ano, Yung budget. Yung pangalan ko, yung rate ko. Ganun. Yun yung medyo positive na nangyari sa akin. O madami ka ngayong fans, madami ka nang natutuwa sa'yo. Anong mensahe mo ngayon sa buong LGBT community at saka sa mga fans mo? Sa mga LGBT community, kung ikaw ay isang member ng LGBT like tomboy or bakla, tanggapin niyo sa sarili, unahin niyo sa sarili niyo ang pagtanggap, kagaya na sinabi ni Mama Patricia. Tanggapin niyo sa sarili niyo kung ano at sino kayo kasi ang hirap, kagaya sa akin, 21 years old na ako nag-out. Ang hirap i-out yung nakasanayan na nilang ganito ka tapos biglang ganito ka pala. Mas maganda kung ano ka nung bata ka, ipakita mo na para kahit hindi ka matanggap ng umpisa pa lang ng mga tao sa paligid mo, lalo ni magulang at pamilya mo, at least darating ang araw matatanggap ka nila at hindi na too late. Kasi pinakamahirap sa lahat yung hindi mo matanggap sarili mo at nagdi-deny ka kung ano at kung sino ka. At sa mga followers ko naman dyan, maraming salamat sa laging pagsuporta sa akin. Kahit minsan mga wali yung jokes ko, pero andyan kayo sumuporta para sa aking journey dito sa Q&A. Thank you very much. Thank you so much. Bully, di ba ikaw ang bully nung time ng bata ka? Binubully ka. Bullied. Hindi ko kasi may English na past tense. Kasi hindi ko kanina. Ikaw yung bully. Ako bullied ako. Nung una. Hindi. Ikaw yung binubully. Kasi hindi ko kanina. Ikaw yung nabubully. Siya yung nabubully. Parang sa langit. Langit ay pero. Okay, emote tayo. Emote, 5, tol. Okay, emote ulit. And okay na yan, kuya. Wag mo na ano. And action. Go. Emote. Smile dito muna. And yan. Yan. Smile.
gumagano. Napansin ko nga. Oo, gumagano kami. Huh? Tingnan mo. Kontrabida ka dyan. Siya sa interview mo manage. Yes. So weird. Yeah. Tapos dito, Brent, sa gitna, smile. Smile lang, and wait. Okay, wag na. Okay. Okay. Interview tayo. Wag na kaya, okay na. Sa interview, wala tayong smoke. Doon lang sa mga emote-emote. Okay. Position. Okay, roll. Right na po, ha? Hihirapan ka ba? I-twist mo yung katawan mo sa... Hindi, sa akin. Yan. Okay po. Hihirapan ka ba? Hindi.